na nag-imbita ang Panginoon sa lahat ng nabibigat ang loob, di ba? Na lumapit sa Kanya at makasumpong ng kapahingahan sa Panginoon. Ah, Wala naman po talagang ibang pagmumulan ng kapayapaan kundi ang prinsipe ng kapayapaan, ang Panginoon. Dahil sa Kanya mga pangako, mga kapatid, ay ano man ang ating pinagdaraanan ay pwede tayong magkaroon ng kapayapaan. Ang kapayapaan kasi hindi naman, pag walang gulo, payapa. Hindi naman ganoon ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay sa kabila ng magulo, tiwasay ang ating kalooban. At nandiyan ang Panginoon para tayo alalayan bilang ating shepherd hanggang sa dulo ng ating buhay sa mundo na ito. Alalayan tayo ng Panginoon. Ang ating pong text ngayong umaga ay bahagi nito ang ating memory verse. So, tumayo po tayong lahat at ating pong buksan ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 5, verses 15, 16, and 17. Ephesians 5, 15 to 17. Ayan. Dito po tayo sa, halos patapos na rin itong aklat na ito. No? Alala niyo po yung series natin sa chapter 6 ng Ephesians ay atin po iyong tinalakay yung armor of God. Nakailang preaching ba tayo doon? Marami din na yung preaching doon. So ito yung bago doon sa section na yon. At bahagi po ito ng pagbibigay po ni Paul ng application. Dahil tinuro niya na tayo po yung mga Kristiyano, bahagi tayo ng isang katawan at tayo po ay tinawag ng Panginoon sa kaligtasan at maging bahagi ng church, ay dapat iba na ang ating buhay. Meron po mga utos na itong gagawin, ito hindi gagawin. Thank you, Brad. At nandun po tayo sa section na yon. So basahin po natin ang 3 verses. Basahin na po natin lahat. 15, 16, 17. And then mag-pray po tayo para sa gabay ng Panginoon. Okay? Ephesians 5:15, 16, 17. Handa, basa. Kaya maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nananalangin po kami na Ikaw po ang magturo sa amin. Kausapin mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kakayanan para maunawaan po ito at malaman namin kung paano namin i-adjust ang aming isip, ang aming puso. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng focus. Hindi lang po sa mga nandito sa church building, kundi marahil lalo na po sa mga nasa tahanan na bagamat wala sila dito, ay magbigay po, Panginoon, ng maingat na paikinig, pagsubaybay sa iyong po mga salita, na wag po masayang ang mga salita ng Diyos na mahahayag, bagkos ito po'y magbunga sa aming mga buhay. At tiyak, Lord, gagawa ng paraan ng dyablo ang kanyang mga alagad upang hadlangan po ang pamamahayag ng salita ng Diyos, maging ang pagtanggap nito ay hadlangan mo sila, Lord, pigilan mo po ang kanilang masamang plano at kami naman po ay tulungan mo po maging handa, magbantay na ang aming pong gagawin ngayon ay bahagi ng aming spiritual na pakikipaglaban, na kami po ay may pananagutan na gawin ang aming part, na makinig mabuti. Marahil ang iba, Panginoon, ay kailangan bumangon sa higaan para hindi sila makatulog, hindi sila mawala ng focus. Kayo po, Panginoon, magbigay ng wisdom kung ano pong gagawin upang makapag-focus po kami. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Makapo na po tayo. Kapag ang mga bata po ay sobrang liliit pa, kung anong sabihin mo sa kanila, yan ang gagawin nila. Pag maliit pa yan. Walang tanong-tanong. Walang tanong-tanong. Yan. Pero sa mga may anak, o mga may pamangkin siguro, minsan nag-aalaga rin ng mga tito at tita ng pamangkin, alam niyo na habang lumalaki ang bata, minsan, nagdidesisyon na sila para sa sarili nila. Di ba?
Tapos yung pinagagawa, minsan malalaman mo na hindi pala ginawa, ano? At napakaraming listahan ng dahilan kung bakit di nila ginawa yung dapat nilang ginawa. Ang nangyayari po sa punto na yon, mga kapatid, ay meron po minsan na mga bata na nagdedesisyon sila kasi akala nila, alam na nila kung ano ang tama o mali. Akala nila meron na silang kapasidad na piliin yung mali sa tama, ang tama sa mali. Now, tayo pong mga Kristiyano, kahit na hindi na tayo bata, ay minsan nagiging ganun din tayo sa ating Ama na nasa langit. Alam natin ang kalooban ng Panginoon, o alam natin na may kalooban ng Panginoon sa mga bagay na iba't ibang bahagi ng buhay natin. Pero minsan, mas ginigiit natin yung gusto natin mangyari. At minsan, di natin alam ang kalooban ng Diyos, hindi na natin hinahanap. Di na tayo naghanap sa God's Word, di tayo humingi ng payo. Basta, bahala na si Batman, gagawin ko itong gusto kong gawin. Minsan, alam na natin ang kalooban ng Diyos. Maliwanag sa atin at naturuan tayo sa pamamagitan ng preaching o nagbabasa tayo ng Bible o sa mga Bible studies. Alam na natin ang kalooban ng Diyos, pero minsan naisip natin na parang may mas maganda tayong idea, mas maganda tayong paraan kaysa sa kalooban ng Panginoon. Now, problema po yan. Problema talaga yan. Maraming talata sa Bible na nagsasabi sa atin na huwag tayong magtiwala sa sarili, kundi magtiwala tayo sa Panginoon. At isa sa paraan na mapahayag natin yan ay makinig tayo sa salita ng Diyos at ating pong suriin, evaluate, lahat ng ating kaisipan, mga gawi, mga ginagawa sa buhay, base sa liwanag ng salita ng Panginoon. Ganun tayo bilang mga Kristiyano. Huwag kayong mag-isip na parang unbeliever. Ang mga unbeliever, sabihin nila, puro kayo Bible, puro kayo Bible. Eh talaga, puro kami Bible. Salita ng Diyos yan. Salita ng Diyos yan. Na kailangan mong gamitin para malaman mo kung anong tama sa mali. So, sa madaling sabi, kailangan po natin na maging wise. Maging matalino. Hindi natin pinag-uusapan dito yung eskwela yung academics. Pinag-uusapan natin yung magkaroon tayo ng kakayanan na malaman natin kung ano ang tama at gagawin natin ito. Pero paano ba yun? Paano ba tayo maging wise? Paano ba ito? Ano po ba ang picture? Ano po ba ang itsura ng isang buhay ng tao na may wisdom? Paano ba yun? Kasi hindi lang dapat sinasabi na, itong gagawin. Pero thankfully sa Bible, sinasabi rin, paano gawin to? Paano ba mabuhay sa wisdom? Ang pamagat po, at tema natin pag-aaralan po ay ganito. Live wisely, dalawang paraan. Live wisely, mamuhay ng may karunungan. Paano ba? Number 1, by forsaking sin. Number 2, by pursuing the will of God. Tayo po ay makapamuhay sa karunungan kung atin pong katalikuran ng kasalanan, tatanggihan ng kasalanan, at atin pong hahanapin at gagawin, we will pursue ang kalooban ng Diyos para sa atin. Yan po ang wise living. Minsan naisip ng tao pag wise living, kung saan ka magkakaroon ng maraming pera, kung saan magiging madali ang buhay mo, yun ang wise living. Ano mga desisyon na magdadala sa iyo sa pagiging milyonaryo, yun ang wise living. But hindi sa Bible galing yan. Kasi hindi naman pinangako ng Diyos sa atin na lahat tayo ay yaman eh. Ang wise living ay layuan mo ang kasalanan at hanapin mo at gawin ang kalooban ng Diyos. Yun ang wise living. So, nabasa natin yung ating context. At tumalon tayo sa halos gitna ng Ephesians, application section. So, bago sinabi yon yung ating memory verse, kaya unawain ninyo ang kalooban ng Diyos. Huwag tayo maging hangal, kundi maging wise tayo, unawain natin ang kalooban ng Diyos. Bakit sinabi ni Paul yon? Ano ba mga una niyang sinabi
bago niya sinabi ito. Tingnan natin yung tinatawag na context po. So, bago po tayo dumating sa verse 16 and 17, ay meron pong mga very prominent. Makikita nyo ito pag binasa nyo, maraming utos na sinabi si Paul. Kasi nga application na ito. Tingnan natin kung ano po yung mga uri ng mga utos na sinabi niyang gagawin ng mga Christian. Kung tayo Kristiyano, ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. Tingnan niyo po, halimbawa, verse 1. Sabi sa verse 1, kaya kayo'y tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal. Hindi natin babasahin kabuuan, pero ang point dito, okay mamuhay gaya ng mga unbeliever. Kayo ay mamuhay kagaya ng Panginoon. Tapos, minaliwanag niya kung ibig sabihin nun. Tapos, verse 2, sa pangutos diyan, at lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. So, hindi kagaya sa chapter 4 na merong pait, di ba sinabi doon, alisin lahat ng bitterness, ng wrath, and anger. Yun yung dating buhay ng, ng hindi pa mananampalataya. Pero ngayon Kristiyano na, magkapatawad ka na. Pipigilan mo na ang emotion mo. Magiging maingat ka na sa mga sinasabi mo sa mga tao. And then, sa verses 3 to 4, tignan po natin. Ngunit ang paikiapid, ibig sabihin po niyan, immoralidad. Lahat ng, marami yan. Hindi lang pangangalo niya. Yan po ay specific na example ng paikiapid. Maraming klaseng immoralidad. Yan, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo. Maaring ibig sabihin niya, huwag mong kabanggit na may connection kayo dyan, or huwag mabanggit na sa inyo, ibig sabihin, huwag nyo man lang pag-usapan yan. Lalo na huwag gagawin. Among you, huwag dapat makita sa inyo yan. Verse 4, gayon din gaya ng nararapat sa mga banal. Alam niyo po yung mga banal, mga santo. Sino ba yung tinutukoy niya dyan? Mga namatay na Christian? Hindi. Mga buhay na Kristiyano. Kasi pag ikay na kay Kristo, ikaw ay binanal na. Kung gaano kabanal si Kristo, ganoon ang posisyon mo sa harapan ng Panginoon. Verse 4, gayon din ang karumihan at hangal na pagkasalita o ang mga pagbibiro na di nararapat, kundi ang pagkapasalamat. Christian ka na, ganito dapat. Verse 6, huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan. Mag-iingat kayo. At ang tinutukoy po dyan ni Pablo ay yung mga tao na nagbibigay po ng katwiran sa kasalanan. Okay lang yan, Christian ka. Okay lang, gawa-gawa ka ng kasalanan. Okay din naman na Christian ka na, pero ganun pa rin ang buhay mo. May mga ganun kasi. Ang sabi ni Pablo, huwag kayong magpadala sa kanila. Rather, sa verse 6, verse 7, kaya huwag kayong makibahagi sa kanila. Maliwanag. Huwag kayong mag-share sa kanilang padanaw sa buhay, lalo na huwag niyong gayahin yung ginagawa nila. Verse 8, ang sabi ng Panginoon, sapagkat kayo'y dating kadiliman, yun ang description ng buhay ng wala sa Panginoon. Kahit gaano ka yaman, kahit gaano ka lusog, kahit gaano parang ka-fulfill ang buhay ng isang tao, kung wala siya sa Panginoon, nasa kadiliman. Ibig sabihin, may ignorance, kawalang kaalaman patungkol sa katotohanan sa Diyos at namumuhay sa kasalanan. Yun ang buhay ng di mananampalataya. Kaya kung Kristiyano ka, kahit mahirap ka, nasa liwanag ka naman. Sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Yan ang buhay Kristiyano. Alam natin, base sa salita ng Diyos, kung ano ang nakapagbibigay lugod sa Kanya. Alam natin, kilala natin ang Panginoon. At meron tayong kapangyarihan na tumanggi sa kasalanan. O dahil yon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Walk as children of light. Dahil po tayo liwanag na sa Panginoon, makita sa buhay natin. And then verse 11, huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, walang pakinabang sa buhay. Alam mo, kasalanan, masarap lang yun sa simula, pero walang silbihan sa buhay mo. Kundi inyong ilantad ang mga ito. But rather reprove them. Hindi lang rebuke, kundi ihayag. So, ang kasalanan, hindi pala yan pinagkatakpan. Okay lang. Ang kasalanan, tinuturo, kasalanan mali talaga yan. Hindi ako dahil makikibahagi dyan at mali yan. Hindi natin yan ipagtatanggol, hindi natin yan pagkatakpan, yan ay mali. Kasalanan ay kasalanan. So,
Bago tayo dumating sa verse 17, makikita niyo maraming utos patungkol saan? Mamuhay sa kabanalan. Mamuhay sa kabanalan. And then very obvious din dito na hindi lang sinasabi, gawin niyo to ha, gawin niyo to ha. Kundi sinasabi na ang mga bagay na ito ay dapat na makita sa buhay natin kasi hindi na tayo unbeliever. Ano, makikita niyo yung pagkukumpara, paglalaban ng buhay Kristiyano sa buhay ng hindi Kristiyano. Nakita niyo ho ba yung kanina habang nagbabasa tayo? Balikan natin yung iba. Sabi sa verse number 3, sa bandang uli, sinabi doon na iwas tayo sa paikiapid, karumihan, gaya ng nararapat sa mga banal. So, ibig sabihin, kung ikay Kristiyano na, ito nang dapat sa'yo. Merong mga bagay na hindi dapat sa'yo. Makikita niyo yan. Sinabi sa verse 5, ayan, sinabi, bawat paikiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Mamumuhay sa kasalanan, yan po ang larawan ng buhay ng mga taong diligtas. In a way, sinasabi niya, pag ligtas ka na, hindi na ganyan dapat ang buhay mo. Verses 6 to 8, yan. Sinabi dyan, huwag kayong padaya sa salitang walang katuturan sapagkat dahil sa mga bagay na ito, dahil sa kasalanan, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Meron po mga tao na ang kanilang wakas ay pagsuway, ang kanilang pong buhay, ang description ng kanilang buhay ay pagsuway sa Panginoon. Na parang ang tatay at nanay nila ay si pagsuway. Sasabihin, hindi ganon. Ang punto rito, hindi na kayo dyan. Verse 7, kaya nga, huwag kayong makibahagi sa kanila. Kasi yung mga gawain na yan, para lang sa mga unbelievers yan. Huwag kayong makibahagi sa kanila. Verse 8, sapagkat kayo dating kadiliman. Subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad gaya ng mga anak ng liwanag. And then sa verse 11, nakita na natin yan. Huwag tayong makibahagi sa kanilang mga ginagawang di tama. Bagkos, ilantad natin, ituruin natin, i-call out natin na mali ang ganyan. And then verse 14, sapagkat anumang bagay, palapit sa text natin. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag, kaya sinasabi, ito na ang challenge. Gumising ka. Naantok ba kayo? Gumising ka. Pero ito po, hindi ito physical. Spiritual to. Gumising ka, ikaw na natutulog. At pala, palitan na natin yun. Sa lahat ng upuan, lalagay natin yan. Gumising ka, ikaw na natutulog. Next anniversary natin yan, ang tema natin. Gumising ka, ikaw na natutulog. Ito matindi. At bumangon mula sa mga patay. Yan. At si Kristo ay magliliwanag sa iyo. So alam niyo, ito, tumutukoy sa mga tao na Christian sila, pero bumabalik sa dati. Ang description ng Bible doon, ikaw ay para kang umiidli, para kang hindi nagiging active sa kalooban ng Panginoon sa iyo. Bagkus, pahinga ka, relax ka spiritually. Kung gusto niyo ng cross-reference, Romans 13:11. Sabi sa Romans 13:11, bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayong oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Obviously naman, hindi niya kausap dito yung mga natutulog na literal, Kasi paano na mababasa ito? Ang kausap niya rito yung mga Kristiyano. Patay-patay spiritually, lamya-lamya sa buhay Kristiyano, papetiks-petiks, hindi seryoso sa paglilingkod sa Panginoon, minsan sa mundo, minsan sa Panginoon, minsan sabay. Isa pang cross-reference, 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonians 5:6-7. Sabi diyan, kaya nga, huwag tayong matulog. Kasama si Pablo. Huwag tayong matulog gaya ng mga iba. Kundi tayo manatiling handa at magpakatino. Ibig sabihin, gising ang diwa natin spiritually. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi. Sa dilim. At ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ibig niya sabihin, gawain niya ng mga taong wala sa Panginoon. Hindi tayo wala sa Panginoon So, ito po ang point natin, Bago natin tignan yung ating binaka-text, basic ito. Dito nakatungtong yung text natin. Point number 1, ang mga believer ay hindi na dapat pang mamuhay sa kasalanan gaya ng dati. Believers must no longer live in sin as before. Yun ang sinasabi dito Naalala niyo po mga kapatid sa Ephesians chapter 2, di ba? Tayo patay sa kasalanan.
Pero dahil kay Kristo, binuhay tayo ng Panginoon. Dahil sa biyaya kayo naligtas. Hindi tayo naligtas sa mabuting gawa, pero naligtas tayo para sa mabuting gawa. Sinabi sa chapter 2, verse 10. So yun na tayo eh. Tayo po'y papunta sa impyerno, tayo po'y alipin ng kasalanan, wala tayong magagawa. Alipin tayo ng dyablo, alipin tayo ng flesh, na sanlibutan, sabi sa chapter 2, verses 1, 2, and 3. Pero pinalaya na tayo. Kaya bilang Kristiyano, hindi na po dapat kagaya dati yung buhay natin. Meron na po dapat pagbabago. At mag-ingat lang tayo dito, no? Hindi natin sinasabi na magbago ka para ma-maintain mo yung kaligtasan mo. Hindi natin sinasabi yan. Kasi ang kaligtasan natin, hindi nakabatay sa performance natin. Ang kaligtasan natin, nakadepende sa ginawa ni Jesus. Wala tayong magagawa doon. Si Jesus Christ ang gumawa doon. Ba't pag Kristiyano tayo, mga kapatid, hindi na dapat pa tayo babalik sa dating buhay ng kasalanan. Lahat tayo galing sa kasalanan. Alam natin to, iba-iba tayo ng weakness. Tawag na iba-iba tayo ng kasalanan. Alam natin yan. Kaya pag Christian tayo, hindi na tayo dapat babalik sa ganun. Alam niyo, kayo nung sinasabi to sa mga Christian. Huwag na kayo mamuhay kagaya dati. Ano niyo po pinapahiwatig sa atin ito? Ano ang application nito? Pinapahiwatig sa atin ito na kahit Christian ka na, may tukso pa rin na bumalik sa dati. Oo. Kahit Christian ka na, araw-araw ka mag-struggle dyan. Minsan nga, yung struggle na yun ang patunay na Kristiyano ka na. Kasi hindi ka na komportable, hindi ka na ganun magawa ng kasalanan. Nababagabag ka. Kailangan mong piliin araw-araw na mamatay sa sarili mo. Yung tagumpay mo ngayon, hindi garantiya na tagumpay ka bukas. Kasi bukas, ibang laban naman yon. Mga kapatid, yung tukso na bumalik sa dati, para yan amoebiasis. Nandyan lang sa'yo yan. Minsan, huhupa ng kaunti, pero pag nakakain ka ng di dapat, ano naman yung tiyan mo? Minsan mawawala. Andyan na yan. Huwag mong pangarapin na darating ka sa stage ng Christian life mo na hindi ka na mag-struggle. Si Pablo nga, apostol, nag-struggle pa din. Sabi niya sa mga aklat niya. So that's part of life. Do you struggle? Anong sinasabi ng mga unbeliever? Dahil bawal sa inyo. Dahil bawal sa inyo, kayo mga dahil bawal sa inyo. Mag-ingat kayo. May mga nangangaral sa Facebook saka sa TikTok. Ingat kayo kasi may mga iba ron kilala. Binabaliwala nila yung mga, there's a certain point na meron din namang mapupulot kayo, pero mag-ingat kayo. Kasi dito kayo member, hindi sa TikTok. Huwag kayo magpapastor sa mga nasa TikTok. Kasi mga kapatid, delikado talaga yan. Pakilala ko si Ed Lapis, delikado talaga. Delikado mga sinasabi. Mag-ingat kayo. Maganda siya magsalita. May ganyo ka. Pero minsan, Sunday school natin. Pastor, ba't nagpapangalan ka sa pulpit? Sa Bible kasi Pablo nagpangalan eh. Pangalan si Pablo. Mag-ingat kayo. So ito pong mga rules na ito. Sabi nila, hindi natin sinasabi na lahat ng rules sa lahat ng church ay valid. Minsan iba dahil sa kapritsyohan ng mga pastor, minsan. Pero, yung idea na daming bawal, ano sabihin natin dyan? Maraming kayong rules, maraming standard. Kasi maraming rules at maraming standard kasi sinasabi ng Panginoon, pag naging Christian ka, iba na dapat ang buhay mo. Hindi pa pwede na Christian ka, tapos tuloy mo rin lang yung buhay mo dati. May pagbabago. Ikaw magbago ka ng kumpanya, may mga bago ka rin yung mga polisiya eh. Di ba? Magbago ka ng trabaho, subukan mo. Ganun pa rin ba yung ginagawa dito? Ganun pa rin gagawin mo sa Yung iba na eh. May iba na yun. So mga kapatid, huwag tayong gumaya sa mga unbeliever na minsan, kumakampi tayo sa kanila. O nga ba't na yung bawal sa atin? At tingnan ninyo salita ng Panginoon. Tingnan natin kung may mga batayan ba itong o bakit tayo nagpapa-boyfriend, girlfriend ng mga unbeliever? Diba?
O bakit against tayo sa mga nagiinuman? Bakit tayo naniniwala na okay lang maglagay-lagay, under the table? Bakit mga ganun? Isipin natin, Now, of course, at church, it's our part then to teach you na yung ating mga ginagawa, hindi lang dahil sinabi ni pastor kundi na sa bilang application ng mga malinaw na utos sa Bible or Bible principles. Mga kapatid, kung ang isang bagay kasalanan, hindi ito pinagtatanggol. Hindi ito tinatakpan o parang pinapababa natin yung pagiging seryoso nito. Sabi ni Pablo, reprove, expose it. Pag may kasalanan, sa buhay mo, tawagin mo kasing kasalanan. Huwag mo lang tawagin kahinaan. Huwag mo lang tawagin na lapse of judgment. Tawagin mo kasalanan yan para maiwan mo. Kasi pag hindi, lagaan mo pa yan. Dito, konting karupukan. Kasalanan, pag kasalanan, iwanan mo. Tukuyin mong kasalanan at iwanan mo. Minsan may mga ganyan, Isang tao, drunkard, tawag, alcoholic. Alcoholic, it's a condition. Sarili, wala kang magawa doon, condition, Pero tutawin ng Bible dyan, drunkenness. Kasalanan. So, kung bumabalik ang katamaran sa buhay mo bilang Kristiyano, gumising ka. Kung bumabalik yung gusto ko na naman manood ng mga ganitong malalaswa, gumising ka. Yan ang sabi ng Panginoon. Gusto mong magtanim na naman ng galit? Gumising ka. Natutukso ka ulit na magdaldal, magchismis? Gumising. Natutukso ka ulit na maging matigas ang ulo mo. Pinapagsabihan ka ng mga authority sa buhay mo. Ng salita ng Panginoon. Ayaw mong natutukso ka na matigas na lang ako. Pag Christian ka, gumising ka. Hindi mo natili dyan. Pagbabalik yung bitterness. Minsan mababalik ang bitterness. Dati ka nag-struggle dyan, di ka magpatawad. Naging Christian ka, nagpatawad ka. Pero parang ayoko na namang magpatawad. Mga kapatid, ang panawagan ng Bible, gumising tayo. Kasi hindi ka na para dyan Pag Christian, hindi ka na para dyan. That's the foundation natin, ang context natin. Pag Kristiyano ka, hindi ka na dapat mamuhay pa kagaya ng dati. Ngayon, dahil maliwanag na bilang Kristiyano, ang kalooban ng Diyos sa atin ay huwag nang mamuhay kagaya ng dati, dahil sa truth na yan, si Paul gumawa ng conclusion. Verse 15, kaya nga, maging maingat kayo sa inyong paglakad. Sabi sa English, see then, yung word na then, yun, conclusion yun. See then that you walk circumspectly. Yung word na circumspectly, kung meron kayong English, King James, sabihin carefully. Ngayon, pag nagbasa kayo ng ibang salin, gaya sa Tagalog natin, may konting pagkakaiba. Ang dahilan dyan, kasi yung salitang circumspectly, o pagiging maingat, pwede niyang i-describe yung paglakad, walk circumspectly, walk wisely. Or pwede rin niyang i-describe yung word na see. See then that you walk circumspectly. So, magkaiba obviously, pero sa meaning, wala namang magkaiba. Huwag masyadong guluhin ang inyong isip. Sa Tagalog, pinili ng mga translator na ilagay yung maingat sa word na tignan ninyo. Hindi nga makikita dito sa Tagalog yung salin na yan. But nakalagay sa Tagalog, kaya maging maingat kayo. Alam niyo yung word na yon, dalawang word talaga yun sa Ang ibig sabihin ay tignan ninyo ng maingat. So dalawa ang posibleng translation dito. Tignan mo na maingat, busisiin mo, parang sa mga high blood, di ba? O may problema sa sugar. Minomonitor mo talaga yung blood pressure mo, minomonitor mo yung sugar mo, maingat ka dyan. Parang ganun. Make sure na maingat ka sa bagay na ito. Make sure na mag-ingat ka sa Tagalog, maging maingat kayo sa inyong paglakad. Sa ibang English naman, ay tignan ninyo na kayo lumakad ng maingat. Pero parehas lang yun Na sinasabi lang dito na evaluate mo yung buhay mo. Tignan mo ang direksyon ng buhay mo.
Tignan mo kung anong mga ginagawa mo at hindi mo ginagawa. Bantayan mo ang sarili mo. Ano? Yun ang point niyan. Now, dahil po tayo ay mga Christian na at hindi na dapat mabuhay pa kagaya ng dati, ano, dapat pala, kung hindi na ako dapat mabuhay kagaya ng dati, dapat ang gagawin ko, maging maingat ako sa paraan ng pamumuhay ko. Ano? Dapat kong bantayan ang sarili ko. Okay, ngayon ganito. Paano ako gagawin ito? Paano ako gagawin na maging maingat ako sa aking paglakad? Yung paglakad po, tumutukoy po yan sa pamumuhay. Ano, life is a journey. Ganon. Ano? So sa verse 15, sinabi sa atin kung paano gagawin ito. Sabi sa verse 15, kaya maging maingat kayo sa inyong paglakad. Paano po ba yung gagawin yan? Paano po bang bantayan ang aking buhay? Ito, ganitong klase dapat ang buhay na makikita mo at hindi mo makikita sa sarili mo. Negative. Hindi gaya ng mga mangmang. Okay? Bantayan mo yung buhay mo. Make sure na okay ang buhay mo. Paano po yun, Paul? Make sure na hindi ka unwise. Kundi wise. Ano? Yun ang ibig sabihin ng word na yun, magkabaliktad lang. Ano? So, tayo po, mga kapatid, ay tinatawag po na maging wise. Ano? At hindi ito tumutukoy sa kailangan lahat ng quiz mo, lahat ng exam mo, project mo, perfect. Ano? Hindi po na tumutukoy sa academics o school grades. Alam mo ba na kahit di ka nakapag-aral, pwede ka maging wise? Ano po ba ito? Ang pagiging wise, ito po ay pangunawa na nagbubunga sa magkaroon ka ng tamang attitude at tamang actions. Ano? Yung naunawaan mo kung ano ang tama at yung naunawaan mo, tumutulong sa iyo para magkaroon ka ng tamang pag-uugali at tamang mga gawa. Ano? Isang word na pwedeng ipalit dyan, yung word na discernment. Discernment. Ano? Ang ibig sabihin nun, kinikilala mo at ginagawa mo kung ano yung tama. Okay? Yun ang wisdom. Ano? Ang knowledge, alam mo na kapag hinawakan mo yung live wire, makukuryente ka. Ang wisdom ay kapag hindi mo hinawakan yun. Ano? Kasi pwede ka may knowledge, wala kang wisdom. Di ba? Pwede yun eh. Yung mga, alam mo na may nakasama ako dati, hindi ko nakakwento kung sino. Nagagawa kami ng electrical. Kasasabi lang talaga nung electrician, huwag mo itong hawakan na, alin ito? Tatlo kami. Ano ba? Kasasabi lang talaga, aray, nagulat pa siya talaga gano'n. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Hindi na lang ako nagsalita. Ano? Matagal na yun, hindi niyo mahula kung sino yun. But that's wisdom, ano, na you apply yung alam mong tama sa iyong buhay. Ito po naman ay pagiging wise sa mga spiritual na bagay. Ano? Example. May mga taong matatalino, pero pag na-inlove sila, nawawala na yun sila sa wisyo. Di ba? May mga ganon. Ano? Na matalino talaga sa school. Tapos, may pangaralan ng magulang, bakit ka naman nagkagusto sa isang adik at tambay? Di ba? May mga ganon. Pero tignan mo yung mga grades niyan, tataas niyan, baka scholar pa. Pero bumagsak lang sa ganon. Ano? Sa isang taong walang pangarap, sa isang taong namumuhay sa kasalanan. Pero pagdating sa academic-wise, pagdating sa spiritual choices, bagsak talaga. Now, in the same way, ganun din tayo, no? We can be unwise spiritually. Ano? Pwede, wise ka sa business. Ba? Pwede yan eh. Wise ka sa ibang mga bagay, pero pagdating sa mga pagkapasya ng buhay, pwede tayong bumagsak dyan. Ano? So, point number 2. 2 points lang tayo ngayon. Meron konting sub-points lang sa point 2. Ano? Believers must be careful to live wisely. Okay? Ang mga believer ay dapat maingat na mamuhay sa karunungan. Ano? Ibig sabihin, kung gaano po natin tinitiyak na laging may battery yung cellphone natin, na lagi tayo may pamasahe pag umalis tayo sa bahay, lagi natin tinitiyak na sarado lahat ng bintana kapag umalis tayo sa bahay, nakalakang mga pinto, o yung blood pressure natin, yung sugar natin, kung meron kayong issue dyan,
Ganon din dapat, o mas higit pa dapat tayo maging maingat na sa buhay natin, maging wise tayo. Okay? Ngayon, we must be careful how to live. Paano ba yon? Well, mamuhay ka ng wisely at hindi unwise. Okay? Paano po ba yan na gagawin? Ano? Paano po ba natin gagawin mamuhay tayo ng wise at hindi unwise? Sabi po sa verse 15, kaya maging maingat kayo sa inyong paglakad. Okay, bantayan ko yon. Paano ba yon? Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Okay? Okay, kailangan siguraduhin ko na aking buhay wise ako. Pero paano ba yon? Well, dalawang bagay. Para mamuhay wisely, dalawang bagay. Verse 16, na sinasamantala ang panahon. Redeeming the time. Ano? So siguro, time in a sense na oras or opportunities. Okay? Yung word po na yan, redeeming the time, yung ginamit sa King James, ano? Yun talaga ibig sabihin, no? Bibilin mo. Ano? Parang ang image nito, kung ito ang interpretation, ay yung oras mo para siyang kinidnap yung oras mo. Ay, wala ka ngayong oras. Ngayon, magkabayad ka to make sure na mababalik sa iyo yung oras mo. Okay? So, buying back yung time. Pero, marahil ang ibig sabihin nito ay yung redeeming the time, yung sa Tagalog nakalagay, no, sinasamantala ang panahon. May ibang mga salin or ibang mga commentary sasabihin nila sa inyo, ay making the best use of time. Ayan. So, meron kang panahon. Lahat naman tayo may panahon, binigay ang Diyos sa atin. Ang panawagan dito, mag-ingat ka sa buhay mo. Paano kung gagawin yan? Make sure na wise ang ginagawa mo. Okay. Paano kung mabubuhay ng wisely? Well, redeeming the time. Make sure na paggamit mo ng oras mo ay mabuti. Ano? Sulit na paggamit. Sa ibang translation, use to the full. Ano? Gamit, i-maximize mo. Isipin mo kapag ikaw, siguro yung mga nag-abroad makaka-relate dito, no? Or yung mga busy sa trabaho tapos may bakasyon. Kapag nagbakasyon ka, halimbawa binigay sa yung bakasyon, 1 week lang, 1 week. O maiksi pa. Para makauwi ka sa probinsya mo, ano, o makauwi ka sa hometown mo. Ngayon, kung ang oras mo sandali lang, di ba, paplanuhin mo yan. Hindi ka magtutulog ka lang doon, no? Uwi ka sa probinsya mo after 20 years. No? Nakauwi ka sa probinsya mo, tapos gagawin mo, 3 days ka lang na matutulog ka. Sayang ang oras, di ba? So, paplanuhin mo ngayon yan. Gusto mong sulitin. Di ba? So, yun ang ibig sabihin po ng time dito. I mean, tayo po, ay sandali lang tayo dito. Temporary tayo dito. At ang panawagan sa atin ng Panginoon, sulitin natin ang paggamit natin ng panahon. Ilang application. Pag may mga ganitong utos, ang impression sa atin ay, bakit mo kailangan sulitin ang oras? Alam mo kung bakit? Opportunities. Kasi pag dumating yan, hindi na yan babalik. Yung panahon. Isipin mo po, yung 24 hours kahapon, hindi na yan mabalik sa'yo. Hindi mo pwede sabihin, ay pwede bang i-refund? Pwede ba ibalik? Ayusin ko lang. Or you could do that sa ibang araw, but not on the same day. Tapos na yun eh. Ano? So in other words, kung gaano ka kaingat na, yung pera ko nauubos, dapat ganun ka rin mag-isip sa buhay mo na nauubos. Sa panahon natin na nauubos. Ang ano lang, yung pera alam mo pa eh, no? Makikita mo pa eh, oy, ano na lang, 2,000 na lang, oy. Pero yung buhay, di mo masabi na, oy, ganito na lang. Kasi pwede magtapos, ganun lang. Diba? So, ibig sabihin, dapat mas maging maingat tayo. Di ba? Dapat mas maging maingat tayo. Why? Because hindi natin alam kailan tayo mag-expire. Kailan matapos ang buhay natin. Alam niyo po ba na ang Diyos kasi hindi siya nasasaklaw ng panahon, eh, no? Siya kasi eternal lang Diyos, hindi mo siya pwedeng sabihin na siya ay natatali, ano?
sa kahapon, o sa present lang siya, wala ang Diyos sa future. Hindi ganoon ang Diyos eh. So bakit tayo ganoon? Kasi yan po ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kung paano binigyan ka ng Panginoon ng ganda ng boses, o kaya naman katalinuhan, spiritual gifts, ikaw ay magsusulit sa Panginoon. Ikaw ay mananagot. Merong accounting sa paggamit mo ng mga talents mo, di ba? Kung paano may accounting sa paggamit ng talents, may accounting din sa paggamit ng time. Bakit? Kasi pinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. Kaya yung sinasabi natin na me time, personal time, I understand that. Gusto na mag-relax. Pero even that, we need to be thinking, ito ba ang kalooban ng Diyos para sa akin? And kung gusto mo maging specific, wala ka talaga me time. Hindi ko sinasabi huwag kang mag-relax. Ang sinasabi ko lang, lahat ng oras mo, para sa Panginoon talaga yan. Hindi ibig sabihin, mag-church na lang tayo palagi. Hindi. Minsan, ang pinaka-godly na magagawa mo, magpahinga ka, mag-unwind ka. Di ba? Kalooban din ng Panginoon to enjoy yung mga binigay niya sa atin. Wala masama doon. Pero ang point natin, ano man ang ginagawa natin, trabaho man yan o relaxation, we still have to think na mananagot ako sa Panginoon, paano ako magbakasyon? Naisip ba natin yun? Minsan naisip natin na pag bakasyon, magwawala na tayo. Magwawala tayo. And, hindi ganoon. Video games maghapon. Well, ganun pa rin ba? Ang Diyos ay Panginoon, hindi lang pag may trabaho, kundi pag nagbabakasyon ka din. Now, tayo po lahat ay may panahon, may time binigay sa atin ng Panginoon, pero hindi lahat tayo marunong mag-practice ng paggamit, tamang paggamit nito. So, isang impression na makikita mo dito, meron palang maling paraan ng paggamit ng opportunities at time. Meron din tama. Kasi kami tama, may mali. Ngayon, what is the best use of time? Ito pala, The best use of time, dalawang sagot dyan. Paano mabuhay sa wisdom, isa lang palang sagot. Redeem the time. Make the best use of your time. Pero paano gawin yung sulitin ko yung opportunities ko and time ko? Dalawang sagot doon. Ito pala yung dalawang sagot. Sa context natin, di ba? Naalala nyo, ano po yung sinasabi ni Paul na dapat nilang gawin bago natin tinignan itong text natin, di ba? Mamuhay kayo sa kabanalan, umiwas kayo sa kasalanan. Yung sinasabi ni Paul doon. So, ibig sabihin ganito, bahagi ng kahulugan ni Paul nung sinabi niya na mag-ingat kayo, make sure na wise kayo, para gagawin yung Paul. Well, sulitin mo ang paggamit ng oras mo. Okay? Paano ka gagawin yung sulitin ng paggamit ng oras? Part of that is, huwag mong sayangin ang buhay mo sa kasalanan. Point A. We live wisely by forsaking sin. By forsaking sin. O buhay tayo na may karunungan sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan. Mga minamahal, ito po ay kailangan natin ma-realize, it is never wise to sin. Bilang application dito, ibig sabihin pala ganito, huwag mo sayangin ang buhay mo sa kasalanan. Ibig sabihin ganito, ano ang ginagawa mo kapag pinipili mong manatili sa kasalanan? Sinasayang mo ang buhay mo. Sinasayang mo talaga. Unwise yun. Minsan, kasi nga, sabi ng Bible, huwag tayong mamuhay sa dati nating pagnanasa, which is corrupt. Corrupt ang ating old desires. In what way it is corrupt? I'm sorry, nakalimutan ko yung reference. In what way corrupt ang ating dating pagkatao? Sabi ng Bible, according to the deceitful lust. Okay? Corrupt ang puso natin kasi mapandaya ito pagdating sa desires. Sinasabi sa atin ng ating masalanang puso, gawin mo yan, magpapromise sa'yo ng fulfillment, ng joy. Gawin mo yan kasi diyan ka talaga maging masaya. Huwag mong pigilan, gawin mo talaga yan. Ang sabi ng Bible doon, deceitful lust. Desires na ang ganda-ganda, yung pala scam. Binubudol tayo ng puso natin. Huwag tayo maniwala dyan. Sasabihin niya sa'yo, gawin mo yung kasalanan na yan.
Yan ang tamang paraan. But ang sabi ng Bible, huwag mong sayangin ang buhay mo. And therefore, ang kasalanan po ay pagsasayang ng buhay. Marami kang pwedeng sayangin pero hindi ang buhay mo. Kasi isa lang yan at maiksi lang yan. Pero mo yung maiksi na namin ng Bible, vapor. Vapor na nga, gusto mo pang, di ba? Ano, maiksing buhay natin. Gusto mo pang paiksiin pa lalo. In a sense na masayang mo dahil sa kasalanan. And we need to realize, bagamat matamis ang kasalanan, sin will never have any lasting eternal gain. Wala itong mapapakinabangan sa'yo. Tignan niyo po, yung mga nag-decide sila na mag-commit ng adultery, sige, tago-tago kayo, di ba? Naglilihim-lihim kayo, kikita-kita sila, adultery, o pagkatapos sira ang pamilya. Minsan nakahantong pa yan sa violence, nakahantong sa physical at sa patayan minsan pa. Yung mga anak nagsasuffer, ano nangyari? Akala ko ba masarap ang kasalanan? Ang sabi ng Bible sa Hebrews, for a season. Sandali lang yan. Kaya yung sarap ng kasalanan, sa totoo lang, yung sarap ng kasalanan at that very moment, and then that's it. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay mahilig ka sa mga sulit na bagay, mamimili ka ng damit, 2 oras kasi gusto mo makatipid ng 50 pesos. Tawad ka ng tawad sa palengke para makatipid ka ng 5 pesos. Kasi pastor, sayang itong mga ito. Okay. So, dapat spiritually ganoon din tayo. Di ba? Masayangan tayo na mamuhay sa kasalanan. Sayang talaga. Maiksing buhay. Every time tayo pinipili natin ng kasalanan, okay, naalala niyo po sinabi ni Paul, mag-ingat ka sa paano ka mamuhay. Paano ba yan, Paul? Not as fools, but wise. Redeeming the time. How do you do that? Forsake sin, sabi sa context natin, Ibig sabihin pala, nakakita na ba kayo ng tao na namumuhay siya sa kasalanan tapos marami siyang explanation, tables and charts para paliwanag sa'yo na it makes sense na gawin ko to. May mga ganun tao. Namumuhay sila sa kasalanan, pinagtatanggol nila. Ito kasi, point 1, point 2. Ito ang dahilan kung bakit, mali yan, pero okay din. Parang binibigyan nila ng utak. Binibigyan nila ng sense ang kasalanan. Pero sa lahat ng iyon, ang tawag ng Bible sa kasalanan ay foolishness. Not unwise, but fools. It is unwise. It is foolishness. So, every time we choose sin, we become fools. Unwise. Ibig sabihin ng unwise, spiritually, ignorant. Or, wag na, baka may ma-open pang iba. Mahina, mababa. So, wag tayo maging matali. Gusto kong kausapin ng mga estudyante dito. Mga kabataan. Huwag kayong maging matalino lang sa pag-aaral, pero mahina pagdating sa pagpili kung ano ang tama o ano mali. Kasi magkaiba yon. Hindi ibig sabihin na nagpa-perform tayo na maayos sa school ay okay na rin tayo sa buhay. Kasi maraming matalino hindi naniniwala sa Diyos. So you wanna be careful. Tandaan niyo to, ilagay niyo sa isip niyo po ito. Every time we sin, yan po ay kawalang karunungan, kamangmangan yan. Every time na mag-decide tayo na magsuhol na lang tayo para dumali ang buhay, kamangmangan yan. Akala mo, nakakabentahe ka, di ba? Every time na magsinungaling ka, kahit pa makinabang ka, kamangmangan yan. Every time na pumasok ka sa isang relasyon na hindi mo dapat pinapasok, kamangmangan yan. Every time na ang mga anak sumusuway sa magulang, kamangmangan talaga yan. Every time na gagawa tayo ng kasalanan, kamangmangan yun, mga kapatid. Yan po ay pagpapakita ng
kawalang kakayanan magdesisyon ng tama spiritually. So be wise. Huwag mamuhay sa kasalanan. So, part ng ibig sabihin ng living wisely ay forsake sin. Pero sa verse 17, sinabi rin, isa pang aspect, kaya huwag kayong maging mga hangal. Yan. Kundi, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, ibig sabihin, point B, nabubuhay tayo ng may karunungan. Paano po ba yan? Pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam mo yung kalooban ng Diyos. Gusto mo maging wise, huwag mong gawin yung laban sa kalooban ng Diyos. Gawin mo yung kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. We live wisely by pursuing God's will. Ayun ang wisdom. Siyempre, o ka kasi makikinig sa mga unbeliever kasi pagkatawanan ka talaga niyan. Pati ba naman yan, hanapin mo sa Bible? Yes. Kasi sa Bible tayo naligtas, sa Bible din tayo titingin para mabuhay. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng Bible, ang sabi ng mundo, para maging sulit ang buhay mo, gawin mo yung gusto mo. You only live once. YOLO. Ang sabi ng Bible, para maging sulit ang buhay mo, hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Gawin mo ito. Magkaiba yun eh. Kasi yung isa, ikaw ang Panginoon. Yung isa, ang Diyos ang Panginoon. I-choose. At dati, nung hindi ka Kristiyano, faithful ka sa pagsunod sa sinful desires mo. Ngayong Christian ka na, sana maging faithful ka naman sa pagsunod sa Panginoon. Kotang-kota na tayo sa buhay ng kasalanan, mga kapatid. Huwag na tayong bumalik doon. As Christians, hanapin natin ang kalooban ng Panginoon. Yun ang wisdom eh. At may naalala ba kayong mga verses sa Old Testament na kinokonek ang wisdom sa pagsunod o pagkatakot sa Diyos? Di ba may mga verse na gano'n? Tignan natin ang key verse ng Proverbs, Proverbs 9:10. Ang takot, ang sabi yung takot, yung paggalang, na you consider kung anong kalooban ng Panginoon. Natatakot ka na ma-offend mo ang Panginoon. So therefore, maingat ka. Ano bang kalooban ng Diyos? Ano bang gusto ng Panginoon? Tignan niyo po ang connection. Ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan. Pasimula, that's the starting point. Kung gusto mo maging wise, hindi yung sa school lang ibig sabihin, kundi wise ka na, mga choices mo sa buhay ay tama. Magsimula mo ka muna sa paggalang sa Diyos. Kasi kapag ang puso mo ay ginagalang mo ang Panginoon, ilalayo ka niyan sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Di ba ba? So kapag may paggalang tayo sa Panginoon, hahanapin natin ano ba ang magbibigay siya, magbibigay lugod sa aking Panginoon. And it's the beginning that's the starting point of wisdom. Ilang application. Ang isang taong wise, ito yung isang tao na hindi binabaliwala ang Panginoon. Sabi nga nung isang nabasa ko, minsan tayo mga Kristiyano, nabubuhay tayo na parang hindi nagsalita ang Diyos sa atin. Nagsalita ba ang Diyos sa atin? Nagsalita ang Diyos sa atin. Gusto mo malaman ang sinabi ng Diyos? God's Word, the Bible. Pero bakit minsan parang sa buhay natin, parang wala naman sinabi ang Diyos. Parang hindi naman siya nagsalita. We do not think about the Word of God. Hindi natin iniisip, ito kalooban ng Diyos sa akin. Nagsalita ang Panginoon dahil mahal tayo ng Diyos. A person who is not, a wise person is not someone who despises God's words. Hindi wise yun. It's never wise na baliwalain mo yung malinaw na teaching ng God's Word para lang masunod mo yung gusto mong gawin. It's never going to be wise. Kahit anong justification, kahit anong paliwanag mo, hindi talaga pwede. Kasi is your wisdom against God's. And isang implication nito, malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa salita ng Panginoon. Therefore, kung ikaw talaga ay wise person, hinahayaan mo na turuan ka ng salita ng Panginoon.
Kapag sinarado natin ang puso natin sa salita ng Panginoon, that is unwise. At tayo patungo na sa kapahamakan. Naalala niyo yung sinabi sa Psalm chapter 1, yung isang description ng blessed man, hindi lumalakad sa payo ng masama. Sa bandang huli, ano sinabi? But his delight is in the law of the Lord. And in his law that he meditated day and night. So mga kapatid, may nawawala ba sa iyo pag hindi ka nakikinig ng God's Word? May nawawala ba sa iyo pag pinipili mo na, wag na lang ako mag-devotion sa araw na to, diretso na agad, direkta na sa trabaho, may nawawala ba sa iyo? Malaki. Malaki mawawala sa iyo. Para kang isang nagdadrive ka, pero unti-unti mong hinahayaan na yung windshield mo ay matakpan ng putik at okay lang sa iyo. So kung ikaw talaga ay wise person, gusto mo maging wise na tao, papayagan mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Pag sinabi pakinggan, hindi lang yung padaanin mo sa tenga mo. Kung hindi, papasukin mo sa puso mo. Tanggapin mo. Tanggapin mo ang salita ng Panginoon. Kung talaga sa Bible yan, sa Bible, tanggapin mo, sundin. Sa pamilya natin, mga kapatid, ganun din po. Kinakailangan po natin na iisipin na gusto ba natin ng mga parents, gusto niyo ba wise kayo pag-lead sa family? Hayaan niyo na ma-impluwensyahan kayo ng salita ng Panginoon. Yun ang sikreto. Secret na hindi naman sikreto. Mga estudyante, gusto kong kausapin kayo. Kasi anong nangyayari sa, hindi lang sa church natin, pa sa ibang church. Okay, Sunday school, bata, nagiging elementary. Pagdating sa college, kumbaga sa aeroplano, may turbulence na, At minsan, isang dahilan kung bakit nawawala ang mga kabataan sa Panginoon, sobrang abala. Sobrang busy. Huwag nyo, mga estudyante, mag-aral kayo mabuti. Pero dapat yung tandaan na mayroon pang mas mahalagang bagay kaysa sa grades. Huwag ninyong pabayaan ang salita ng Diyos. Huwag kayong magpursigi lang na kayo ang best sa school. Someone na alam lahat ng sagot sa exam, sa test, quizzes. Kundi yung karunungan ng Panginoon ang iyong hanapin sa buhay. Seek God's wisdom. Kasi may limitasyon ang kayang itulong sa iyo ng edukasyon. Pero, ang wisdom na mula sa Diyos, dadalhin ka hanggang sa kabilang buhay, sa langit. Be wise. Again, hindi natin pinopromote magbulakbol kayo, mag-school bukol kayo. No? Ang ating pinopromote dito, balance. At bigyan mo ng weight, ng bigat, ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng wisdom para makapag-serve ka sa Panginoon sa buhay mo. So, seek God's wisdom to know how to live in a way that pleases Him. And that counts for eternity. Ang mga grades, bigyan ka ng diploma. Pero yung salita ng Diyos, tuturuan kang mamuhay. Pagdating mo sa langit, may gantimpala ka sa Panginoon. Pagdating sa langit, hindi na pag-uusapan ng GPA, hindi na pag-uusapan yung report card, pag-uusapan na lang, faithful ka ba? Naging faithful ka ba? So bilang pamilya, hanapin natin ang kalooban ng Panginoon. Mga parents, let our decisions na base sa salita ng Panginoon. Medyo humaba na tayo kasi wala naman tayo Sunday school na mag-uwi na tayo after this. Ngayon, last point. Akala ko last na yun, Pastor. May mga bagay na akala lang natin. Maraming namamatay sa maling akala. Biro lang. Well, sinabi dito bakit
sinabi ni Paul ang dahilan kung bakit dapat maging sulitin mo ang paggamit mo sa oras mo at opportunities mo. Kasi, pag tumalikod ka sa kasalanan at iharap mong kalooban ng Panginoon, bakit mo dapat gagawin yan? Sinabi rito. Verse 15. Simula tayo sa verse 15. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon. Bakit ko gagawin yan? Sapagkat ang mga araw ay masasama. The days are evil. Last point. Point C. We live wisely, o mabubuhay tayo ng may karunungan dahil masama ang mga araw. Ibig sabihin, sa paligiran tayo, everyday, yan ang kasalanan. And sabi ng iba, everyday, merong risk na mawala ang opportunities mo. Maybe, but days are evil. Maybe ang sense nito, mga kapatid, ay you have to make that decision. Tanggihan ang kasalanan at piliin ng Panginoon. Kasi namumuhay ka sa mundo na sobrang bias pagdating sa kasalanan. Namumuhay ka sa mundo na may hila, may pull sa paggawa ng mali. May impluensya, may hila, may hatak na gumawa ng mali. So, kung hindi ka mag-decide to be wise, natanggihan ang kasalanan at piliin ang kalooban ng Panginoon, mamamasaker ka talaga ng makasalanang mundo. Oo. Wala ka ng desisyon na maging wise. Kailangan mong gawin yun. Kasi kung hindi, talagang yari ka sa world. Someone who has not committed himself, pag hindi mo itinalaga sa sarili mo, I want to know the will of God. I will reject sin. Kapag hindi mo talaga sa sarili mo yan, eventually, mahulog ka sa kasalanan. Mahulog ka. Bakit? The days are evil. Again, mga young people, kapag bata ka, wala kang choice. Dadalhin ka talaga ng parents mo sa church. Sana mga parents, dinadala niyo yung mga anak niyo sa church. Pero gusto kong sabihin kayo mga kabataan, darating sa punto na kailangan kang mag-decide sa sarili mo. Kung siseryosohin mo ba yung pananampalataya ng mga magulang mo. Ikaw ang mag-decide. Ang mga magulang, mga parents, may hangganan ng ating impluensya sa buhay natin mga anak. Meron tayong time limit talaga, in reality, So let's do our part. Let's pray, teach them, be an example sa kanila. But sa mga kabataan, kahit may example ang magulang, kahit nag-pray ka ng magulang, ikaw pa rin na mag-desisyon para sa sarili mo. Piliin mo ang Panginoon. Huwag kang maging unwise. There's so many Christians. Wala na sila sa Panginoon. Pero minsan silang nagtapat sa Panginoon. Minsan sila naging bahagi ng church. Bahagi sa mga gawain. Saan sila ngayon? Wala na. Kapag tinignan mo ang buhay nila, kapag kinausap mo sila, parang hindi sila minsan nakarinig ng salita ng Panginoon. Ano nangyari sa kanila? They made the choice. Ginawa nila, namili sila. So mga kabataan, you will make that choice. Piliin mo ang Panginoon. Choose to be wise. Piliin mo ang Panginoon na nagligtas sa iyo, nagmahal sa iyo. Yan ang bagay na hindi pwedeng gawin ng mga magulang para sa iyo. Na piliin mo ang Panginoon, mahalin mo ang Panginoon, magtapat ka sa Panginoon. So mga kabataan, I challenge you. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Don't be unwise. Piliin mo ang Panginoon. And nasa iyo lahat ng dahilan para gawin yan. So live wisely. Paano ba yun? Forsaking sin and pursuing the will of God. So let's have this firm commitment. We do not know ano mga challenges sa future or kahit sa bukas, but we can commit ourselves, Lord, every day, sa tulong mo, sa biyaya mo, pipiliin ko ang kalooban mo at tatanggihan ko ang kasalanan. Mga minamahal, ito pong preaching ay tumatawag sa atin for a decision. Decision na pag-ingatan natin ang buhay natin kasi hindi na tayo dapat na mabuhay kagaya ng dati. Paano ko pag-ingatan ang buhay ko? Well, make sure na wise ka.
Paano maging wise? Well, make sure na sulitin mo ang paggamit mo ng oras mo at opportunities mo. Paano ka masusulit? Lumayo ka sa kasalanan at hanapin mo kalooban ng Panginoon. Let's pray. Panginoon Diyos, mangusap po kayo sa amin at tulungan mo po kami. Lord, mahina kami sa aming sarili. Help us to make, Panginoon, ang mga decision na magawa namin po ang iyong kalooban, hanapin namin na iyong kalooban sa buhay namin. Habang tayo nakayot, nakapikit, ay lang ko po, tayo po tayong lahat mga kapatid, as we respond sa Word of God, as we respond to the Word of God, tayo po ay maglalaan ng ilang sandali para tayo po ay mag-pray, humingi ng tulong sa Panginoon to focus on the will of God. Maybe we pray for our family na makafocus tayo sa wisdom ng Panginoon through the Word of God. This is the time na tayo mag-respond. Hiligan po natin ang ating po mga musicians po to play for us a stanza of music as we pray, and then we will close in prayer. Okay? Pagkatapos po ang tugtog, we will close in prayer. Tayo po tumugon sa ating napakinggan. Dakilang Diyos, tulungan niyo po kami na sa aming buhay ay huwag namin masayang ito, Panginoon. Lord, help us to be wise at ang salita ng Diyos po ang aming pong panaligan at sundin. We pray for our families, Panginoon. Help us na magkaroon po ng pamilya na katuon sa iyo pong kalooban, pamilya na wise sa iyo pong harapan. Tulungan mo kami, Lord. Ito po ang aming kahilingan po sa inyo in Jesus' name. Amen. Meron po tayong prayer sa pagkakaloob.